Ang isang truck ay papalapit sa isang quarantine zone at agad na sinalubong ng mga tauhan na nagdidisinfekta ng sasakyan. Tinanong ng driver ang isa sa kanila kung ano ang nangyayari at sumagot siya na may minor na pagtaga sa distrito ng Bayetek pero hindi naman ganap kalaki na problema. Nagpatuloy ang driver at nang subukan niyang kunin ang kanyang nagriring na telepono ay may nasagasaan siya sa kalsada. Bumaba siya sa truck, nakitang deer ito, ngunit nang tingnan niya na walang gasgas ang kanyang sasakyan, at umalis. Nabuhay muli ang hayop. Tisokwo ay nasa trabaho, nakikipag-usap sa isang kliyente sa telepono at tinatalakay ang pagbebenta ng ilang mga stock. Nag-scroll siya sa isang site ng balita na may mga ulat tungkol sa misteryosong pagkamatay ng mga isda sa isang reservoir.at. Pumasok ang kanyang assistant. Tinabihan siya ni Sokwo na ibenta ang lahat ng mga stock mula sa kumpanyang iyon. Nang maglaon, ipinarode niya ang kanyang sasakyan at nakipagtalo sa kanyang dating asawa sa telepono tungkol kay Suan, ang kanilang anak na babae. Pagdating niya sa bahay, pagpasok sa silid ng batang babae ay naabutan niyang kausap niya ang kanyang ina sa telepono, na nagsasabing kaya niyang sumakay ng tren ng mag-isa. Narinig niya siya at binaba ang tawag. Umupo si Sokwo sa tabi ni Suan at hiniling sa kanya na maghintay ng 1 linggo hanggang sa wala siyang trabaho para madala niya siya sa Busan. Nakipag-usap siya kay Suan tungkol sa recital, sinusubukang gawing aral ito sa buhay, nang muntik na siyang makabangga ng ambulansya sa kalsada. Huminto sila at pinapanood ang buong kordon na dumaan. Biglang napansin ng batang babae ang suit na bumabagsak mula sa langit at isang malayong apoy ang makikita sa refleksyon ng sasakyan. Sa istasyon, naghahanda na ang tren papuntang Busan para umalis. Naglalakad ang konduktor sa kanyang cabin at naghahanda na rin ang mga attendant. Tinabihan ng coach ng isang baseball team ang lahat na umupo, ngunit nakita nila ang isa sa kanilang mga cheerleader na pumasok at nag-cheer. Sokwo at ang kanyang anak na babae ay sumakay sa tren. Tumawag siya sa kanyang trabaho at sinabi sa kanila na babalik siya bago ang tanghalian. Bago umalis ang tren, isang babae ang tumakbo sa tren. Sa pag-alis nito, nakita ni Suan ang isang lalaki na umatake sa isang manggagawa sa istasyon. Ang babae na pumasok sa tren ay may kagat sa kanyang binti. Tinabi ni Yunsuk sa isa sa mga attendant na isang kakaibang lalaki ang pumasok sa tren at kanina pa siya nasa banyo. Na-curious si Suan at pinuntahan kung ano ang nangyayari. Paulit-ulit na sinasabi ng lalaki na patay na ang lahat, ngunit hindi naiintindihan ng attendant ang ibig niyang sabihin at kinumbis na lumabas ng banyo. Ang nakagat na babae ay naglalakad sa tren at nahimatay, ngunit tila walang nakapansin sa kanya. Nais ni Suan na pumunta sa banyo, ngunit naabutan si Sang Juan na nagbabantay sa kanyang asawa at sinabihan siyang pumunta sa kabilang banyo. Nakita ng babaeng attendant na nanginginig ang nakagat na babae at agad na tumawag ng tulong. Nagising si Sokwo ng kanyang telepono nang mapansin niyang nawawala si Suan. Tinabi sa kanya ng kanyang katulong na may nangyayari sa buong bansa. Ibinaba niya ang tawag at hinanap ang bata. Ang mga pasahero sa tren ay nanunood ng kaguluhang naglalahad sa TV. Patuloy na tinatawag ng attendant ang kanyang hepe at ang nakagat na babae ay tumayo, ganap na naging zombie. Kinagat ng zombie ang attendant, nakita sila ng iba at natakot. Sumunod, na inatake ang baseball team. Tinabihan ng punong attendant na tumakbo ang mga pasahero. Samantala, hinahanap ni Sokwo ang kanyang anak, ngunit bago niya ito mahanap ay napansin niyang may nangyayari sa kabila. Dumaan ang mga tao sa kanilang dalawa at pinanood ng ama ang hepe na inaatake ng zombie at mabilis na lumingon ang hepe. Lumitaw si Suan sa likod ng kanyang ama, hinawakan siya nito at tumakbo habang hinahabol sila ng isang grupo ng zombie. Tinabihan ni Sanghua ang kanyang buntis na asawang si Songkyong na magmadali. Tinabi niya sa kanyang asawa na tumakbo, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang iba pang zombie. Nagtagumpay si Sanghua na labanan ang isang zombie at pumasok, isinara ang pinto. Napansin ni Sokwo na hindi alam ng mga zombie kung paano buksan ang pinto at sinabihan ng lalaki na pabayaan ito. Tinakpin ni Songkyong ang pinto, na epektibong pinatahimik ang mga zombie. Nag-anunsyo ang konduktor na hindi sila titigil sa susunod na bayan. Nakatanggap si Sokwo ng tawag mula sa kanyang ina dahil nag-aalala ito para sa kanila. Tinabi niya na alagaan ang kanyang anak. Napagtanto ni Sokwo ang nangyari, ngunit hindi niya sinabi kay Suan. Nang pagdaan sa stasyon nakita nila ang nangyayari sa labas. Sa isang pampublikong anunsyo, ipinaalam ng gobyerno ang nangyayari. Napanood nila sa social media ang mga taong inaatake. Ang anunsyo ay idineklara ang isang state of emergency. Tinara nila ang pinto at pumunta sa kabila. Pinaupo ni Inhil si Jonghil sa tabi nila, kaya binigyan ng dalaga ang upuan niya kay Inhil.
Ang isa pang anunsyo mula sa konduktor ay nagpapaalam sa kanila na sila ay titigil sa isang istasyon kung saan nakadeploy ang mga militar upang isecure ang kanilang tren. Narinig ni Sokwu si Yunsuk na nagtatanong sa isang tao sa telepono kung aling mga lungsod ang maaaring puntahan nila. Tinabi niya sa kanyang anak na manatili kung nasaan siya at pumunta sa kabila para tumawag. Tumabi ang mag-asawa sa bata. Hi, niya ang bata sa sanggol at hawakan ang tiyan. Tumawag si Sokwu sa isang kliyente na sa tingin niya ay makakatulong. Tinanong niya siya tungkol sa lungsod kung saan sila titigil at sinabi ng lalaki kay Sokwu na pagdating nila ay ikukwarentena sila. Nang sabihin sa kanya ni Sokwu na kasama niya ang kanyang anak na babae at gagawa siya ng pabor kung tutulungan niya sila, sinabi ng lalaki na huwag pumunta sa pangunahing plaza. Nakita ni Sokwu ang lalaking gastusan. Nang maglaon, dumating ang tren sa lungsod kung saan dapat naghihintay ang militar, ngunit walang tao. Si Yunsuk ay tumulak muna palabas at sumunod ang lahat, kasama si Sokwu at ang anak. Ang natitirang mga bata mula sa baseball team ay lumabas ng tren. Tinawag ng isa sa mga attendant ang konduktor upang tignan ang zombie. Nang makilala sila ni Yunsuk, sinabi sa kanila na ang Busan na lang ang natitira lungsod. Sumang-ayon ng konduktor na dapat silang dumiretso sa Busan pero kailangan bumalik muna ang mga pasahero. Samantala, ang mga pasahero ay naglalakad papunta sa istasyon. Umiwalay sila Sokwu para makapunta sila sa East Square. Tinusundan sila Muskosen dahil narinig niya ang usapan at gustong sumama sa kanila. Habang bumababa sa escalator ang iba pang pasahero, may napansin si Sanghua na kakaiba sa istasyon. Lumitaw ang isang lalaki sa dulo ng hallway kung nasaan sina Sokwu at Suan. Tinabihan ni Sokwu si Suan na manatili doon at hinahabol din sila. Pagdating ng mga pasahero sa ibaba ng escalator, ang militar ay naging mga zombie na. Inaatake ang mga pasahero. Nakita ito ni Sanghua agad at pinaakyat ang kanyang asawa sa hagdan para makatakas sila. Nakatanggap si Sokwu ng tawag mula sa kanyang kliyente na nagsasabing hindi niya matawagan ang kanyang mga tauhan nang may lumitaw na zombie sa likod ng opisyal at inatake siya. Nadulas ang taong Gaskosen habang mas maraming zombie ang lumitaw at kinain ang opisyal. Tumakbo si Sokwu pabalik kay Suan na muntik ng makagat, ngunit iniligtas siya ni Sanghua. Nakuha siya ni Songkyong at sabay silang tumakbo palayo. Hinihintay sila ng baseball team sa pinto at pagpasok nila ay isinara nila ito. Si Sokwu ay inatake ng zombie nang tulungan siya Muskosen at tumakbo patungo sa pintuan. Nakita siya ni Sanghua at binuksan ito, pagkatapos ay pinananatiling bukas para kay Sokwu. Sabay-sabay nilang itinulak ang pinto, sinusubukang i-lock ito. Tumatakbo pa rin sila pababa ng hagdan at pumapasok ang mga pasahero sa tren mula sa kabilang panig. Biglang may mga nahulog na zombie sa itaas. Dinala ni Songkyong at Suan ang isa sa kanila habang hinahabol sila ng zombie. Bago isara, pinapasok ang Gaskosen sa loob bago siya maabutin. Pinalibutan ng mga zombie ang tren kaya sinabi ni Yunsuk sa attendant na kailangan na nila umalis. Tinabi ng cheerleader na hindi nila magagawa dahil nasa labas pa rin ang kanyang mga kaibigan, ngunit tinawag ng attendant ang konduktor at sinabi na umalis. Samantala, tuluyang nilock ni Sanghua ang pinto. Nakita nila na ang tren ay paalis na at nagmamadali, ngunit nang makarating sila ng hagdan, dalawa sa mga manlalaro ng baseball ang naabutan ng mga zombie. Ang huli ay nag-freeze, ngunit pinatayo siya ni Sokwu at pinatakbo, at sumakay sa tren. Naiiwan si Sanghua at iniabot siya ni Sokwu, kinuha ang isang baton at panangga, at nilabanan ang zombie. Sa huli ay nakapasok din siya sa loob ng tren. Samantala, tinawagan ng konduktor ang control center at itinanong kung may bukas na daan patungo sa Busan. Tinayuhan siyang magpatuloy doon. Si Songkyong at ang iba pa ay napolibotan ng zombie. May nakita siyang bukas na banyo at pumasok sila. Nang si Songkyong ay humakbang inaatake siya ng zombie. Tinulak nila ang pinto at sumunod ang iba pang zombie. Sa loob ng kabilang bahagi ng tren, tinatakpan ng ilan sa mga tao ang mga glass door, nang nag-anunsyo ang konduktor na didiretso sila sa Busan. Nakatanggap ng tawag ang cheerleader mula sa huling manlalaro ng baseball at sinabi niya na patay na ang iba. Tinabi niya sa kanila na nakulong sila sa isang banyo sa kotse 13. Naghahanda ang mga lalaki para pumunta sa iba. Naghihintay sila hanggang sa makadaan sila sa tunnel. Napansin agad sila ng mga zombie at napalaban silang tatlo. Si Sanghua ay nagsimulang pumatay ng mga zombie at tinulungan siya ni Sokwu. Ginagamit ng batang lalaki ang kanyang bat at lumaban. Ang susunod na pinto ay puno ng mga zombie na manlalaro ng baseball at ang batang lalaki ay nag-freeze. Itinulak siya ni Sanghua palayo at nakipaglaban sa mga zombie. Nahanap ni Sokwu ang isa sa kanilang mga bat at lumaban. Naipit ang dalawa at walang magawa ang bata.
Bigla silang dumaan sa tunnel at ang mga zombie ay walang makita. Si Seokwoo ay gumawa ng ingay gamit ang bat na sinusundan ng mga zombie at sila ay nakatakas. Paglabas nila sa tunnel ay muling umatake ang mga zombie. Nagpahinga sila nang magkaroon ng ideya si Seokwoo na gamitin ang kanilang mga telepono bilang pang-decoy kapag dumaan ang tren sa isang tunnel. Pumasok sa susunod na pinto sa dilim nang hindi sila makita ng mga zombie at itinapon ni Seokwoo ang telepono ni Sanghwa sa likod. Tinawagan niya ito at narinig ito ng mga zombie, nakalusot sila ng hindi nakikipaglaban. Nakarating sila sa palikuran, at lahat ay masaya na makita ang isa't isa. Ang baseballman ay nakahanap ng isa pang banyo at kapag dumaan sila sa tunnel ay pinapapasok niya ang iba pa sa loob. Batang lalaki ay nag-text sa kanyang kaibigan. Ibinahagi ng babae na malapit na sila. Si Yoon-suk ay hindi gusto ang kanilang pagdating dahil maaaring sila ay nahawaan. Ang iba sa mga tao ay tila sumasang-ayon sa kanya. Nakiusap siya sa attendant na tulungan siyang ipaunawa sa iba, ngunit sumang-ayon din siya kay Yoon-suk. Nakarating sa tunnel at lumabas sila sa banyo, gumapang sila sa luggage racks. Kinuha ni Seokwoo ang atensyon ng mga zombie at bumaba sila. Nahulog ang gaskasan at tinulungan siya ni Seokwoo. Nagbilang si Seokwoo, ngunit ang gaskasan ay nakatapak ng lata at narinig ng zombie. Nakapasok pa rin sila sa pintuan, ngunit nahawakan ito ni Sanghwa dahil may nakapasok na zombie dito. Tinawag ng baseballman ang kaibigan dahil nakalock ang pintong iyon. Ang mga tao mula sa kabila ay tinatali ang pinto. Lumapit si Seokwoo upang tulungan si Sanghwa. Biglang kinagat ng zombie si Sanghwa. Kawakas ay nasira nila ang pinto sa kabilang kotse at sinubukang pumasok ng baseball player, ngunit hinailan ni Yoon-suk ang pinto at ng iba pa. Pinipigilan sila ni Jong-hil at ng cheerleader. Nagsimulang maglakad si Song-kyung papunta sa kanyang asawa, ngunit sinabi niya sa kanya na lumayo, pagkatapos ay sinabihan si Seokwoo na ihatid siya at umalis dahil siya ay nakagat. Iniling sa kanya ni Sanghwa na alagaan siya. Biglang nasira ang pinto at kailangang umalis ang dalawa. Inarang ni Sanghwa ang mga zombie bago siya maging isang zombie. Pinuksan ng iba ang pinto at pumasok. Hinawakan ni Seokwoo ang kanyang anak. Tinabi ni Yoon-suk na si Seokwoo ay nahawaan at sinabihan sila ng attendant na lumipat sa kabila. Ang mga pasahero ay nagsasabi sa kanila na lumipat. Nakita ni Jong-hil ang kanyang kapatid na zombie sa kabilang pinto at binuksan ito. Ang mga pasahero ay sinugod ng mga zombie. Samantala, tumawag ang konduktor upang magtanong tungkol sa sitwasyon sa Busan. Hindi siya nakatanggap ng sagot, ngunit nakakita ng apoy sa lungsod. Kinausap ni Seokwoo ang kanyang anak na babae. Tinabi niya na dadalhin siya sa kanyang ina para sa kanyang kaarawan. Nang maglaon, si Seokwoo ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang katulong na nagsabi sa kanya na ang Busan ang may pinakamahusay na depensa sa lahat ng mga lungsod. Tinabi rin niya sa kanya na nagsimula ang virus sa isa sa kanilang mga kumpanya. Biglang nasira ang tren dahil sa nakaharang. Nag-anunsyo ang konduktor na maghahanap siya ng isa pang tren para dalhin ang mga natitirang tao sa Busan. Nakahanap siya ng isang walang laman at ginamit ito. Si Yoon-suk at ang attendant na sa banyo. Tinabi niya sa attendant na mauna at itinulak siya sa mga zombie upang makatakas. Samantala, isang bumubulusok na tren kung saan naroon ang mga nakaligtas at pinaghiwalay sila. Nakuha ng baseball player ang cheerleader sa isang tren at habang sinusubukan niyang buksan ang pinto, pumasok si Yoon-suk na tinulak ang babae at iniwan sila nito. Samantala, ginising ni Suan si Seokwoo. Silang dalawa, si Song-kyung at ang gaskasan ay nakulong sa ilalim. Tumakbo si Yoon-suk patungo sa umaandar na tren. Ang tren ay pabagsak na, ngunit si Seokwoo ay nakahanap ng paraan palabas. Hinailan niya ang iba pa. Nabasag ng zombie ang bintana ng tren at pinigilan ng gaskasan ang mga zombie. Ang tatlo ay tumakbo palayo. At hinabol ang tren. Ang lahat ng mga zombie mula sa istasyon ay hinabol sila, nakasakay sila sa tren, ngunit pero nakasabit ang zombie. Tinipa ni Seokwoo. Pagpasok nila sa loob nakita nila si Yoon-suk sa cabin. Nagawa niyang buksan ang pinto. Tinabi sa kanya ni Seokwoo na siya ay nahawahan at inatake sila. Inawakan ng lalaki si Yoon-suk at kinagat niya ito. Kinadina ni Seokwoo ang sarili sa tren, pagkatapos ay hinagis ang lalaki. Napagtanto niya na siya ay nakagat, pinapasok niya ang dalawa sa loob ng cabin at sinabi sa kanila kung paano gagawin. Tinabihan ni Seokwoo si Suan na manatili kay Song-kyung at pumunta sa Busan kung saan ito ligtas. Hindi niya ito mabitawan, ngunit kailangan niya na lumabas ng cabin, naiwan itong umiiyak. Bago maging zombie ay naalala niya ang araw na ipinanganak si Suan, pagkatapos ay tumalon siya mula tren. Kailangang huminto sina Song-kyung at Suan at umalis sa tren dahil may harang. Nagpapatuloy sila sa paglalakad. Pumasok ang dalawa sa isang madilim na tunnel. Ang militar ay nasa kabilang panig.
Ang isang sniper ay may layunin sa kanila, ngunit hindi niya matukoy kung sila ay nahawahan. Isang utos ang dumating upang patayin sila, nang biglang nagsimulang kumanta si Suan ng kanyang recital song. At doon na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, at kung gusto nyo ng mga ganito klase ng content, subscribe na at i-ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa na storya ni Potato Recaps. Thank you guys for watching.